Good morning mga ka-taxpayer. So sagutin natin yung tanong ng isa sa ating mga ka-taxpayer na si Jenny071313. So yung question niya is, sa mga non-VAT daw, tapos naging VAT registered sila, ano daw yung difference? Ano yung pros and cons? At saan nga ba mas makakasave? No? Non-VAT ka, naging VAT registered ka, so ano yung difference? And then, ano yung pros and cons? At definitely, saan ka mas makakababa? Kasi marami ako napapanood o nababasa na napaka-straightforward ng answer nila. Kumare, saan sila mas makakasave? Dito, dito. Di ba? Huwag tayong maniwala doon sa mga ganong comment na agad-agad meron silang sagot. No, there's no straightforward answer into this. Di ba? So, siyempre si government naman, ang concern niya dyan is siyempre yung collection of taxes. So, palagay mo, magbabat ka tapos mas makakasave ka right away dito. Na mamaya pag-usapan natin saan nga ba tayo mas makakasave. So technically guys, no, pag nag-VAT ka, so one of the difference is yung filing mo. So before kasi pag non-VAT ka, generally pag non-VAT ka, 3% yung ating rate, no? So makikita mo dito sa Excel file, non-VAT is generally 3% yung rate. Ngayon pag nag-VAT ka, so ang magiging rate mo na ngayon for your sales is 12% na. General rate is 12%. So, I mean, yung 12 rate talaga natin is 12 for VAT registered taxpayer. So, anong mangyayari ngayon dito? So, one of the changes na yung mangyayari is, yun nga, mag-shift ka from 3% to 12%. So, ano ba yung isa sa mga naging pros dito? Technically, tumaas yung sales mo. Kasi non-VAT ka before eh. Ang sales mo is less than 3M. So, tumaas yung sales mo, lumagpas ng 3M. So, that's one of the advantage. Eh wala namang negosyo kasi ang magbebenta ng palugi. So definitely kahit yung tubo mo lang dun sa benta mo is 1%, 2%, 3%, depende sa'yo, still may kita ka pa rin. Tumaas yung kita mo. Kasi tumaas yung sales mo. Kasi nga, wala namang negosyante ang magbebenta ng palugi unless hindi mo alam i-compute kung magkano yung selling price mo. Na may mga client din, may mga taxpayer din akong kilala na nagpalit from non-VAT to VAT, yun nga ang nangyari, hindi nila tinaasan yung selling price nila, nababasan yung sales nila. Akala kasi nila, porque na VAT sila, parang privilege na sila na lumaki yung kita nila. Hindi, depends pa rin kung paano yung magiging, ano mo computation mo ng selling price. So ngayon, so what will change now? So ang magbabago ngayon guys, of course, tataas yung selling price mo. So dati, nung non-VAT ka, binibenta mo siya ng 100,000. Ngayon, magbabat ka na, dadagdagan mo siya ng VAT. Eh, VAT is 12% of the selling price. So, kaya nga tinawag siyang value added. Tataas yung value ng commodity because of this tax na VAT ang tawag natin. So, ngayon, mag-add ka ng 12%. So, 100,000 times 12%, it's 12,000. Ang magiging selling price mo ngayon is 112,000. So, ngayon, ano yung cons dito? Tumaas ang selling price mo na ibibenta mo siya sa customer mo. Na ang thinking nila is kapag tumaas, talagang disadvantage na sa kanila, no? Actually, kapag ang customer mo is VAT registered business din, no? Wala namang magiging impact sa kanya eh. Bakit? Kasi yung 12% o 12,000 na itataas ng selling price mo sa kanya, ibabawas niya yun sa VAT na babayaran niya. So net effect in the company, walang effect. Naglabas lang siya ng pera initially, pero later on, ibabawas din niya sa VAT niya. So walang effect dun sa customer mo. Pero may impact kasi yan kapag ang customer mo is non-VAT o individual lang na hindi naman business. Kasi tataas yung purchase cost nila sa'yo. No? So that's one of the cons. Medyo mahihirapan kang ibenta ito dun sa mga customer mo na dating nasanay sila dun sa non-VAT. No? That's one of the cons. So ngayon, syempre, yung isa pang cons is yung submission of summary list of sales and purchases na isasubmit natin every quarter. Gawan na lang natin ng separate video yon. And then, ang last question kasi niya is, ano ba yung magiging, saan ba siya mas makakasave? No? Saan nga ba siya mas makakasave? Okay? So, example natin dito. So, bibili ako from VAT supplier worth 85,120. That's inclusive of VAT. 85. Bibili ako sa non-VAT supplier 81,000. So, saan ba ako mas makakatipid? Tinan mo na. By just looking at the figure, syempre mas mababa mong bibilhin yan sa non-VAT. Marami ang magsasabi dyan, definitely mas makakatipid ka sa non-VAT. Kasi 81,000 mo lang siyang bibilhin, doon 85,000. Pero let's see.
Saan nga ba tayo mas makakatipid? Okay? So, yung pag-compute natin dito sa 85,000, sabi ko nga, since VAT registered ka na, yung VAT sa purchases mo, ibabawas mo yon sa VAT on sales mo. So, next topic na lang yon para hindi tayo malito. So, ngayon, kukunin ko yung VAT out of this 85,000. Magkano yung aking VAT? Okay. So, kukunin mo yan by computing time, multiplying this by 12 over 112. So the question now is, paano na-compute yung 12 over 112? Sir, saan galing yun? Kasi marami sigurado magtataka, saan galing yung 12 over 112? No? Saan galing yung 12 over 112, sir? Ba't bigla na lang nagkaroon ng 12 over 112? Sa ganito yan. Dati, nung non-VAT ka, binebenta mo siya ng 100,000. This is the 100%. Eh, dinagdagan mo siya ng 12%. So, ano mangyayari? Yung gross selling price mo is composed of 112% of your sales. Eh, ang gusto lang nating makuha dito, yung 12% o yung VAT. Eh, kasi nga, hindi naman given dito. Siyempre, yung 85,000 na yan, inclusive of VAT yan. Okay, pero depende rin sa usapan niyo yan. Kung mare, bibili ka, 100,000, wala mo ng VAT to. Pag hindi siya kita na resibo, mag-add ka ng 12%. So ngayon, kunin natin ngayon yung VAT nitong 85,000. So, 15 itong 85 times 12 over 112. So, itong 12 nakuha dito. Kasi nga, gusto mong kunin yung 12% over 112. Kasi ito yung given eh, yung 85,120. Okay. So ngayon, nung na-compute ko siya, ang lumabas is 9,120. Okay. So i-record natin ngayon yan. So itong 9,000 na to, ito yung i-record mo as input VAT. Remember, pambawas mo to sa output VAT mo. Okay, dun sa VAT dun sa sales mo naman na nakolekta from your customer. Kasi nga, magbabat registered ka na eh. So ngayon, ang expense mo lang dito is after mong i-deduct yung VAT, which is 9,000. So, 85,120 less 9,120, ito yung mapupunta sa expense account mo, 76,000. So, hindi yung buong 85,000. So, ito yung nami-misconcept ng mga non-VAT taxpayer, no? Lalo na yung mga businesses na nagpalit from non-VAT to VAT na wala namang idea how does the VAT works. No? So hindi magiging expense mo yung buong 85. Ang magiging expense mo lang dito is yung 76,000. So syempre, lalabas yung cash diyan, 85,120. Okay. Oh, dumako naman tayo sa non-VAT. Okay. Sa non-VAT naman, kapag bibili ka sa non-VAT mong supplier, tingnan mo ha, 81,000. I-record mo siya ng buong expense kasi wala namang VAT dyan eh. Wala ka namang kukuning input VAT dyan kasi nga non-VAT siya. So and then cash na 81,000. So ngayon, compare natin. Saan nga ba nakatipid ngayon dito sa scenario natin? Okay. So magkano ba yung naging expense mo dito sa VAT? 76. Dito sa non-VAT, 81. So saan ako mas nakatipid? 'Di ba? Mas nakatipid ako sa non-VAT, sa VAT registered business. Bakit? Kasi ang expense ko lang is 76,000. Na minsan nabubulag tayo dun sa mas mababang price. Hindi natin alam na mas makakatipid pa pala tayo doon sa VAT supplier. So hindi naman laging ganito ang senaryo. Siyempre may chances din naman na mas makakatipid tayo sa non-VAT. Depende sa details. So kaya pag may nagsabi sa'yo na VAT registered ka, mas makakatipid ka sa VAT registered, hindi. Hindi siya automatic. Ngayon, yung VAT na binayaran mo dito sa VAT supplier mo, walang effect sa libro mo to. Net effect wala. Bakit? Kasi para ka lang naglabas ng pera para bayaran mo yung VAT, tapos ibabawas mo yan dun sa output VAT naman na makokolekta mo from your customer. So in fact, wala siyang net effect sa libro mo. Nagbabono ka lang muna pansamantala, at the same time, ibabawas mo siya dun sa output VAT mo. So in this scenario, mas makakatipid tayo sa non-VAT, sa VAT registered business na 85. Kahit na mas mataas siya. Kasi nung record natin siya, yung expense natin sa VAT is 76, samantalang dun sa non-VAT is 81. So there's no guarantee na laging makakatipid ka sa VAT or non-VAT. Depende yan sa price. Okay? So I think nasagot natin yung tanong ng ating ka-taxpayer. So if you have any question, guys, huwag kalimutang mag-comment lang sa comment section and then gagawan natin yan ng video. So if you don't have any question, no, tandaan, compliance is costly, but non-compliance is luxurious. Bye, guys!